COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Likapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampo ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating kura paroko na si Reverend Father Benny Tuason. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pinahahayag sa talinghaga ng mga talento ng ating pagbabantay at paghahanda ay nangangahulugan ng paggamit ng mahusay sa mga kaloob ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa mga talento hindi para lamang sa ating sariling kapakanan, kundi para itatag ang kanyang paghahari dito sa mundo. Ang mga tunay na alagad ng Panginoon ay totoong maasahan kung ang mga biyayang tinanggap natin mula sa Kanya ay gagamitin para sa pag-aaruga at pagmamalasakit sa ating kapwa. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa at sa lupa ay lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang Ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahudilip ang kasiyahan kapag sumasamba sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kaniyang halaga. Lubos ang tiwala ng kaniyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kaniyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kaniyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't
uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo ay manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa naman ay 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos siya ay umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa
at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo ay mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana ay may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanyang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doon ay tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tama-tama itong ating ebanghelyo dahil sa susunod na linggo, ang huling linggo ng kalendaryo ng simbahan. Yun ay ang pagdiriwang ng Kristong Hari. At sa pagdiriwang na yon ay ating kikilalanin, ipagmamapuri ang ating Panginoong Hesus bilang Hari ng sanlibutan. At ang isang pananagutan natin sa Hari ay ang pagtutuos ng ating mga tinanggap na biyaya. Isa yan sa ating haharapin. Paano ba natin ginugol o ano ba ang nangyari sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Yes, there's such a thing as judgment. No? Hindi tayo nandito sa mundo para mamatay at pagkatapos ay wala na. Meron tayong sasagutin at pananagutan sa Diyos. At ang isang pananagutan natin ay ang sinasabi sa Ebanghelyong ito. No? Yung bang mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos, paano natin ginamit? Saan natin ginamit? At nagbunga ba? No? Itong mga handog na ito. At ito ay tumutukoy sa sinasabi natin sa English na stewardship, no? Yung pangangalaga, pangangasiwa ng mga ibinigay sa atin ng Diyos. At sa parokya natin ito, kung kayo'y regular na nagsisimba, madaming beses na natin napag-usapan yan, no? Na ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At sagutin natin sa Diyos ang mga bagay-bagay na ito. So, 3 mahalagang bagay ang magandang pagnilayan natin. Una,
yung paniniwala at katotohanan na lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Walang mapagsasabi sa atin na wala kang tinanggap. Kahit yung sinasabing sawimpalad, meron pa ring tinanggap. Dahil itong buhay na ito na ating ngayong dinaranas ay galing sa Diyos. Idagdag mo pa dyan yung katalinuhan, kagandahan, kakayahan, kalusugan, at iba't ibang mga bagay na nagiging gamit natin para makakuha pa o magkamal pa ng ibang mga bagay-bagay sa buhay. Kaya buong buhay natin ay utang na loob natin sa Diyos. Dahil lahat ng galing sa Kanya. At tayo ay mga may biyayang tinanggap. So ang unang pinagninilayan natin, ano-ano ba yung mga biyayang tinanggap natin sa Diyos? We have to identify them before we can proceed to the next reflection. At pag nakilala na natin o nalaman na natin ito, ano yung susunod? Ang susunod na tanong, ginamit mo ba? Did you use it? What did you do with it? Diba? Anong ginawa mo? Ginamit mo ba yung katalinuhan mo? Ginamit mo ba yung kakayahan mong kumanta, tumugtog? Diba? Ginamit mo ba yung kakayahan mong gumamot o magkwenta dahil magaling ka sa numero? Whatever talent you have, did you use it? Alam nyo kasi gaya ng sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, pag hindi mo ginamit, kukunin. At ang masakit, baka meron tayong mga talent before na hindi natin ginamit at nawala na lang nang hindi natin nalalaman kasi hindi naman natin ginamit. We have the responsibility to use them. It's not just, with us for display. So, yun ang pangalawang tanong. Ginamit mo ba yung mga ibinigay sa iyo? Dahil malaking pananagutan kapag hindi mo ginamit. Merong isang spiritual person, mabigat yung sinabi niya. Huwag kayong masasaktan. Pero may katwiran siya. Anong sabi niya? Malaking kasalanan sa isang Kristiyano ang mamatay na maraming kayamanan na hindi niya ginamit. Di ba? Maraming tatamaan. Really, it's a scandal. Parang ganun. No? Imagine mo, binigyan ka ng mga yaman o binigyan ka ng talento, etc. And then you did not use it at all. When you face the Lord, paano mo sasagutin yung Panginoon? Anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Di ba? And we have that tendency. No? Lahat tayo may ganong tendency. Lalong-lalo na pagdating sa kayamanan. You always, look forward for tomorrow. But we're preparing so much for tomorrow. But the problem with tomorrow is it may never come. Di ba? Merong isang ebanghelyo, di ba? Naalala niyo yun? Ipon siya ng ipon. Sabi niya, pag nakaipon na ako, tsaka ako magliliwaliw, magsasaya. Dumating yung time, nakaipon na nga siya. Aba, swerte. Yumaman. O pagdating nung gabi, the night before, na siya sana ay magliliwaliw, dumating ang anghel ng kamatayan. Sabi sa kanya, ngayong gabi, mamamatay ka. Patay. Hindi niya man lang naranasan yung kanyang yaman. Di ba? May mga ganyan. Ako may mga kilala. Ang tawag ko sa kanila, LOI. Alam niyo ba yung mga LOI? Yung mga taong sobrang yaman at kahit hindi masyadong mayaman, meron silang mga pera, nilalagay sa bangko, makikirana ko ang gagamitin lang nila, magtitipid sila, ang gagamitin lang nila yung interest ng pera nila. And they will just keep the main riches there. At kimantakin nyo, sa dami ng mga tao na gumagawa niyan, ang dami pa ng kayamanan sa mundo ang hindi man lang nagagamit. Diba? Isipin niyo yun. Nandun lang, hindi nagagamit. Kasi nga, masyado niyang binibigyan ng pansin ang kinabukasan na minsan hindi naman dumarating. Anyway, ang pinapaalala dito ng Panginoon, gamitin mo ang mga bagay na ipinagkaloob sa iyo. And then lastly, ang pangatlo,
Hindi mo lang basta ginagamit, mahalaga ring tanong, paano mo ginagamit? Saan mo ginagamit? Di ba? Hindi naman pwedeng basta gamitin lang. Ito'y kailangan gamitin ayon sa kagustuhan ng may-ari. At sinong may-ari? Ang Panginoon. So in other words, gagamitin natin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Paano mo ba ginagamit yung talino mo? Alam nyo, it's a tragedy, no? Isang trahedya kapag yung talino ginamit sa kalokohan. At merong gumagawa niyan, di ba? Pag ginamit mo, lalong-lalo na sa kasamaan. Yung kagalingan mo, ginagamit mo para manakit. Like halimbawa, di ba? Nakikiranuli ako, may mga doktor. Ginabigyan sila ng talino, kakayahan para manggamot. Pero anong ginagawa? Pumapatay ng mga bata. They abort. O mga accountant na napakagaling sa numero. Anong ginagawa? Nandadaya. Dinadaya nila yung gobyerno o kung sino man patutungkulan. So, how do we use? O yung beauty, o yung kagandahang, lalaki mo, paano mo ginagamit? Para manloko ng babae? O kaya, kumita ng pera sa pagbibilad ng sarili? See? How are we using them? Kapag kasi ganun na nangyari, yung grasya, ang tawag, magiging disgrasya. Yung supposed to be blessing becomes a curse. Nagiging sumpa sa buhay mo na supposed to be ginagamit mo sa kabanalan, ginagamit mo sa kabutihan para makatulong sa kapwa, ay nagagamit para sa kasakiman at pananakit ng kapwa. So yun yung tatlo. Kilalanin mo, alamin mo ang mga ibinigay sa iyo ng Diyos. Gamitin mo. At pag ginamit mo naman, gamitin mo ayon sa kanyang kalooban. Let me add one more. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, ang mga ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi para sa sarili natin. Yes, that's the truth. The gifts given to us by God were never meant for ourselves. They were meant to serve others. They were meant to serve the community. Dahil lahat naman tayo makikinabang sa isa't isa. Diba? Kaya nga may kwento, tandang kwento na to, pero I think it's still relevant. Pareho daw ang kalagayan sa langit at sa impyerno. Pareho. At ang isang katangian daw ng impyerno at ng langit, maraming pagkain. Napakaraming pagkain ng kaluluwa. Kaya lang, ang mga kaluluwa sa impyerno, malnourished. At ang mga kaluluwa sa langit, malulusog. Bakit? Nandun ang sagot ng pagiging impyerno at pagiging langit. At ang mga kaluluwa doon, para daw mga zombie, ang mga kamay nila, diretso, hindi mababaluktot. Ganyan. Ganyan sila lahat. Kaya pag kumakain sila, sa impyerno, pag kumakain, ano mangyayari? Kukuha ng pagkain. Siyempre, isusubo niya. Dahil diretso yung kamay niya, hindi niya maisubo. At dahil ganid siya at wala siyang pakailam sa kapwa niya, pipilitin niyang isubo yun sa sarili niya. And he will not be successful. Pero sa langit, ganun din. Pagkuha ng pagkain, hindi niya susubuan yung sarili niya. Susubuan niya yung kapwa niya. Kaya nagsusubuan sila. Kaya sila malusog. Kaya langit. And that is how the Lord planned our world. Na pwedeng maging langit ang lupa. Pwede tayong makaranas ng langit dito. Kung marunong lang tayo magsilbi sa isa't isa. At babawasan natin, kung di man natin maalis, yung ating kasakiman, yung ating pagkamakasarili, yung ating pagkagahaman, pagkaganid, pagkabuwaya, ang dami-daming salita, di ba? Pareho. Yun ang nangyayari sa atin. And that's what the world needs now. But as long as we are greedy,
we can never, never experience heaven here on earth. You see, yan ang layunin ng Diyos sa mga talento at bagay na ibinigay sa atin. Pagsilbihan ang isa't isa. At sa pagsisilbing yan, magkakaroon tayo ng bunga at magiging karapat-dapat tayo sa langit. Tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng Kanyang anak. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging instrumento nawa sila ng paglago ng ating buhay pananampalataya at mapagyaman ang kanilang talento sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ang tinig ng mamamayan para sa kapakanan ng bayan at hindi ng iilang tao na naghahangad ng pagmamalabis at kapangyarihan para sa kanilang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan, makamit nawa nila ang ipinaglalabang kalayaan at hustisya laban sa pang-abuso ng mga mapagsamantala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, magamit nawa natin ang talentong ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang mapaglingkuran ang ating kapwa ng may pag-ibig at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao nating mahal sa buhay, makanta nawa nila ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga talentong kanilang ipinamalas noong sila ay nabubuhay pa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, idalangin natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama din natin ang mga biktima ng bagyong Rolly at Ulysses, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa Isabela, sa Cagayan, at ilang parte ng Metro Manila tulad ng Marikina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tunghayan mo ang mga pangangailangan ng iyong bayan na nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paanyaya. Mayroon pa po tayong alay kapwa second collection para itulong natin sa ating mga kapatid na nating mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses. Ang lahat ng collection ay i-remit natin sa Caritas Manila. Tumatanggap din po tayo ng mga donations in kind. Makipag-ugnayan lamang po sa mga kabataan ng ating parokya na nakapwesto sa friendship table sa labas ng simbahan. Bilang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Kristong Hari ng Sanlibutan, magkakaroon po tayo ng triduum o 3 araw na pananalangin mula November 19 hanggang November 21, Huwebes, Biyernes at Sabado sa ganap na ika-5 at 45 ng hapon o 5:45 ng hapon. At sa araw ng kapistahan, November 22, Linggo, ay magkakaroon tayo ng motorcade procession. Ibig sabihin, lahat ng sasama ay dapat nakasakay at wala pong maglalakad sa ganap na 2:00 ng hapon. Sa darating na December 5, Sabado, magkakaroon tayo ng kumpisalang bayan sa ganap na 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. At sa gabi naman ay magkakaroon tayo ng Advent Recollection sa ganap na 7:30 ng gabi o 7:30 p.m. Ang ating Recollection Master ay ang ating Kura Paroko na si Reverend Father Benny Tuason. Limitado lamang ang pwedeng dumalo. Ito naman ay live stream, kaya sa mga hindi makakadalo, manood na lamang online sa ating official Facebook page ng ating parokya. Tuloy ang misyon ng simbahan. Kaya sa mga nais maging bahagi ng misyon, sumali po tayo sa 2M 4M project ng ating simbahan. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges at donations. Lumapit lamang po
sa mga lingkod natin sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Narito po ang report ng 2M, 4M. Ang mga total pledgers po noong nakaraang November 1 ay 155. Noong pong November 8, mayroon po tayong pledgers na 43. Ang total number of pledgers as of November 8 ay 198. Ang total po ng mga pledges noong nakaraang November 1 ay umabot sa halagang 519,910 pesos. Noong pong November 8, mayroon po tayong 210,200 pesos. Ang total pledges po as of November 8, 2020 ay may halagang 790,110 pesos. Ang total amount po na na-receive natin noong November 1 ay may halagang 164,340 pesos. Ang total amount naman po na na-receive natin noong November 8, 2020 ay may halagang 248,520 na may kabuoang halaga as of November 8, 2020 na 412,860 pesos. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Let's all kneel for the prayer for the souls of the faithful departed. O Lord God, omnipotent, we beseech you by the precious blood which your divine Son Jesus shed in the garden, deliver the souls in purgatory, and especially those that are most forsaken of all, and bring them into your glory, where they may praise and bless you forever. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. From the gates of hell, Deliver their souls, O Lord. may they rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. And let our cry come to you. O God, the Creator and Creator and Redeemer Redeemer of all the faithful, grant to the souls of your servants and handmaids the remission of all their sins, that through our devout supplications they may obtain the pardon they have always desired, who lives and reigns world without end. Amen. And may the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isigaw pag-ibig
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.